lahat ng naririnig nyo dito is kailangan nauulit nyo. Kailangan ano to sa inyo, mag-sink in sa inyo to. Bakit? Kapag hindi nag-sink in sa inyo ang mga training na yan sa unang beses, kailangan maulit nyo, marinig nyo ulit. The problem is, minsan na nga lang makinig, minsan hindi pa ma-attend. Yung iba, hindi pa attentive. Ang nagiging problema minsan is lack of focus dun sa ginagawa sa nangyayari. So, hindi po ganun. So, dapat alamin mo sa sarili mo na, teka muna, kailangan pala na magbago ang mindset ko. Kailangan pala bago ako mag-approach sa mga tao, alam ko na ako ang tutulong sa kanila. Hindi, kasi ang alam ng ibang tao, kaya mo sila na-approach, kailangan mo ng tulong. Yun yung mindset na meron sila. So, tataasan mo ngayon yung posture mo, yung postura mo. Pag nakipag-usap ka sa mga tao, kailangan ang dating mo, ikaw ang kailangan nila. At meron kang business, meron kang tools na makakatulong sa kanila, kaya mo sila kinakausap and you are trying to help them. Not you are getting help from them. Hindi ikaw yung humihingi ng tulong sa kanila. Ang iba kasi, pag lumapit, sali ka na sa akin para yumaman ako. May ganun. Lang ganun. Dapat pag sumali ka, kapatid, kaibigan, kamag-anak o kakilala, meron akong i-offer sa'yo, baka magbabago buhay mo dito. Pag sinabi niyang, mayaman ka na ba? Kung may kita ka pa dyan, hindi pa. Doon pa lang ako pupunta. Pero gusto kitang unahin, gusto kitang isama kasi gusto ko unang-una muna magbago din yung mindset mo katulad ng mindset na meron ako. Ang mindset ko ngayon, payaman ako, kaya yayaman ako. Kasi whatever the mindset that you have, it will happen to you. Kung ang mindset mo, maliit ka lang, maliit ka lang. Kung ang mindset mo, yan lang ang kakayanin mo, yung magtrabaho ka sa bahay, mag-construction worker ka, mag-janitor ka, or mag-empleyado ka lang just sa employment mo, yan lang ang mangyayari sa'yo. Pero if you change it on the mindset first, you change it na, magiging mayaman na ako dito. Magiging asensado na ako dito. Then if you change it, then it will follow. Those things na sinasabi sa inyo will just follow. Kasi bakit? Pinaltang mo na ang tingin mo sa sarili mo. Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo, maliit ka lang, then maliit lang talaga ang mangyayari sa'yo. Pero kung tingin mo sa sarili mo, ikaw yung tipo ng tao na makakatulong doon sa mga kinakausap mo, everything will just change. Okay? Wag din yung unahin muna yung mga kausap ninyo, hoy, sali ka sa akin. Kasi baka mamaya yayaman tayo dito. Baka parang pagkakasabi mo, see how unprofessional is that? And aminin mo man o hindi, ganun kayo mag-approach. Aminin mo man o hindi, kadalasan, ang pag-approach mo, laging ikaw, sali ka na sa akin, Brad, kasi wala pa ako na-invite, wala pa ako napapasali. Sige na, attend ka na. Oh, you remember what I said before, kung ayaw talaga ng downline ko, na meron akong downline, silver na, ngayon bronze na ulit eh. Dapat gold na siya. Eh kung ayaw talaga, wala akong magagawa. O bakit? Ako ba ang kukuha ng pera o siya kapag kumita siya? The point is, I'm trying to help that person. So papalitan mo ngayon ng mindset mo. Kung bakit ako ganito magsalita, sa simula pa lang, alam ko na because of the improvement that I did to myself, I can give value to those people who will join me. What is the value that I can give? The knowledge that I have, it can be transferred to you. Ibig sabihin, pwede kang makakuha ng knowledge na meron dito. So dapat ganun ka rin. Unti-unti lang, guys. Improve ka one step at a time. Kunwari, kung kailangan magbasa ka ng isang page ngayong araw na to, magbasa ka ng isang self-help book o makinig ka ng mga ganitong klaseng talk. Now, I'm recording this one. You can listen it again. Ulit-ulitin mo. I will post it on my YouTube channel. Bahala ka na. Paulit-ulit. Kung gusto mo, i-download mo, copyhin mo para may kopya ka. Para hindi yung para kang yung lagi ka na lang, ano nga ba yung sinabi niyang ganito? First, guys, yun lang ang unang-una mong babaguhin. Change the mindset. The mindset of giving value to other people. Ikaw ang nagbibigay ng value, ikaw ang tumutulong, hindi ikaw yung nakikiusap. Na pati yung pera mo, ginagamit mo pa para ipang-renew sa mga account nila. No, it's not like that. Dapat alam mo yung paninindigan mo sa sarili mo na alam mong yayaman ka dito at yayaman ang mga tao na sasabay sa'yo dito kasi you're here and willing to help. Parang si Lord. Hindi porke mahal tayo ng Panginoon, basta na lang ibabagsak ni Lord yung biyaya sa atin. Kailangan tulungan mo yung sarili mo para kunin ang mga biyaya na ready na para matanggap natin. The problem is, ganun din tayo dito sa Live Good. O sige na, andyan naman ang upline ko. Siya na-apply na lang ang magbibigay sa akin ng blessings. Di ba? Pinagpipray ko naman kayo. Ganun. May ganun. Pag-pray mo kami lahat, wala namang problema. Pero kung maghihintay ka lang, maghihintay ng biyaya, tapos mamaya, ikaw yung magkukwit na, o dadating na ang Pasko, dadating na ang bagong taon,
May New Year's resolution na naman ng marami sa atin dito. Pero ano na nangyari? How many years that you working na paulit-ulit na lang? As I mentioned kanina, set this business, set Live Good as your main source of income. Make it as parang ito na lang yung kakapitan mo. Ito na lang ang pag-asa mo. Na ito yung binigay sa ni Lord na matagal mo nang pinagdadasal. Set it on that kind of mindset na wala ka ng ibang gagawin. Walang ibang opportunity na magpapabago sa buhay mo kundi ito lang. Tapos, yung ginagawa mo, tuloy mo lang. Pero alam mo sa isip mo na ikaw ay nag-work dito. Set time. Sinabi ko na to kanina. Set time to find people, talk people. Mag-set ka ng time. Anong oras mo ba gagawin ng Live Good? Mag-set kayo ng time. Kunwari, some of you, naintindihan ko naman sa bahay nagtatrabaho. Minsan, alas 6 pa lang, gising na. Alas 12 natutulog. Minsan, hindi na natutulog. Meron ako kilalang ganun. Yung nag-gold ngayon, hindi na natutulog yan. Pero willing siyang makinig. But the thing is, ngayon, gold na. Diba? Congratulations, Madam Priscilla Joya. Pero the thing is, hindi excuse yung current situation mo. Kasi kung excuse, paano mag-gold si Ma'am Priscilla? Eh, nasa bahay lang din yan. Sabihin ko sa inyo, mamaya, gising pa yan, message pa na message sa akin. Maya-maya, ang aga-aga, may message na naman sa akin. Bakit? Eh, wala, ganoon na siya eh. Parang, na-virus na siya ng Live Good. Wala na siyang ibang ginagawa ngayon Live Good. Alam ko na nagtatrabaho ka, pero after ilang minuto lang na nakabitaw ka sa trabaho mo, wala siyang ibang ginagawa kundi Live Good agad. Pag maghawak siya ng cellphone, Live Good agad. Kapag ka meron siyang, may nakita sa mga post, message din siya kaagad. Anong ginagawa niya? Priority. Naka-priority na siya. Okay? Ang time doon, hindi yung, ang tawag doon is, hindi ka man full-time na ginagawa mo kasi may iba kang trabaho, kasi may commitment ka pa sa iba. Pero ang attitude mo, full-time na. Yun yung kailangan mong gawin dito. Kasi kapag ang attitude mo dito is full-time na, no one can stop you. You gotta be unstoppable. So bring more people sa lahat ng mga Zoom presentations na meron ka. Huwag mong kalimutan na etong business na to ay daily pala ginagawa, hindi pala monthly. O yung iba naman gusto pa nga parang yearly pa gagawin. Hindi ito ganun. Daily, dapat may activity ka. Hindi porke busy ka, ibig sabihin nun, productive ka na. Magkaiba po ang busy sa productive. Anong ibig sabihin ng productive? Meron ka kinakausap, nagbinibigyan mo ng value na meron silang natututunan sa'yo. Paano sila matututunan sa'yo? Nabubulol ako. Kung wala ka namang improvement na gagawin sa sarili mo. And those things na sinasabi ko ngayon is pwede mong ulit-ulitin. As I mentioned, ni-record ko na to. Bahala na kayong kung gusto nyo pakinggan ulit. So, siguro sa lahat ng mga Zoom natin and even on my live, gagawin natin yan. If you want to repeat it again and again, kasi most of the time sa mga live ko, wala na tayong pag-usapan kasi Business 101, Business 102, para mag-improve ka sa ginagawa mo. Kasi kailangan maintindihan mo na time is very valuable. Hindi mo pwedeng sayangin to. Time is very precious po. Hindi ka makakahiram ng oras pag nawalan ka na ng oras. May sakit ka na, sabihin mo, sana mabalik ko yung oras na nawala sa akin para man lumakas ulit ako, para humataw ako. Maraming ganun. Meron pa ako makakilala na muntik nang madali nung COVID. Kaya nagbagong buhay siya eh. Kung hindi pa siya ginising ni Lord na ganun. I think 19 days na parang ano na siya. Parang tanggalin lang oxygen, patay na siya ganun. Pero nakabawi pa, nakabalik pa. O ngayon, nagbago talaga. Pati health niya, nasikaso niya, lahat. Talagang ano siya, nag-focus na lang siya sa sarili niya. Ganun na siyang ginawa niya. Improve yourself. Ngayon pa lang, improve yourself. Huwag kayong patumpik-tumpik. Okay? So, kung kailangan, pati presentation, ulit-ulitin nyo, pakingganin nyo. Halimbawa, gusto nyo mag-practice, ang simple lang naman ng pagpa-practice dito sa atin. Gusto nyo matuto, may YouTube tayo. Tama, may YouTube ka. YouTube is actually, i-play mo lang, then, pakinggan mo, sabihin mo. Play, sabihin mo, ganoon lang, mag-practice ka. But set time, kailan mo siya gagawin? Anong oras mo siya gagawin? Kasi, kapag araw-araw pa ulit-ulit na, halimbawa, kunwari, 12 o'clock na ng gabi, wala akong magagawa. Di 12 o'clock ng gabi, di maghanap ka kung saan may bansa nagising pa na gano'n. Kasi online naman lahat na ngayon. Tama? Tama si Ma'am Priscilla, sabi niya, time is gold. Well, actually, Ma'am, I will mali na po ang kasabihan na yan. Time is better than gold. Time is better than gold. Pag nawala ang gold, pwede kang bumili ulit. Pero pag nawala ang time, di ka na makabili ng gold. Time is better than gold. That is one of the most precious thing na meron ka.
Habang meron ka pa, samantalahin mo na, bilisan mo na. Yung babagal-bagal dyan, tapos mababalitaan mo, may sakit, tapos mababalitaan mo, di na kaya, mababalitaan mo, may naging problema ng ganito. Bakit? Nagpatumpik-tumpik eh. Pwede ka naman magkapit na mabilis eh. So ngayon, sinisi mo pa yung company, sinisi mo pa yung mga tao na sa paligid mo, sinisi pa yung mga downline mo, pwede ka naman kumilos ng sayo. Diba? So marami ang tao, ang sisisihin talaga lagi, yung mga tao nakapaligid sa kanila, pero di nila sisisihin yung sarili nila. Dapat mag-take, acknowledge mo lahat na nangyayari sa'yo is because of you. Kapag alam mo tanggapin yon, magbabago yung pananaw mo sa buhay mo, magbabago yung ginagawa mo, magbabago yung galaw mo. And do not let this opportunity na ang ibang tao pa ang kukuha bago mo siya makita. This gonna be the talk of the town. This gonna be talk of the masses. This gonna be one of the sobrang laking industry na hindi po nararamdaman ng iba. Dapat maramdaman mo yon. Dapat yung sinasabi natin ngayon na sobrang laki pala na to, sobrang advantage mo na, pero hindi mo siya kiniklaim, hindi mo siya nararamdaman. Dating is sumasabay ka lang, nakikinig ka lang. Dapat maramdaman mo yung mga sinasabi ng mga uplines, mga mentors, mga coaches na nandito kasi napakalaki po ng opportunity na meron na dapat is nakukuha mo na. Okay, huwag niyo pong hayaan na matapos ang 2024 na hindi ka nagra-rank up ng mas mataas sa kung anong meron ka o yung desired rank na gusto mo. Kasi napaka-importante po ng time set, yung mag-set ka ng goal na may time frame. Hindi yung bahala na si Batman. Meron ako isang downline, laging sumasama sa akin sa gabi, ang sinasabi pa sa akin, Coach, may pay-in ako. Ito itong September, may pay-in daw siya. Kailan? Sa katapusan ng October. Wow! Sabi ko, grabe! 'Di ba? Ganon. Sabi ko, pagka ikaw yumaman, balitaan mo ako. Okay, ganon. Ang pay-in mo katapusan ng October, September 1st pa lang tayo nag-uusap. Ganon yung mindset mo. Ganon mo katagal hihintayin yun. Tapos sasabihin mo sa akin, payaman ka. Paano kung mawalan na ng pera yung pagdating ng katapusan ng October? Sigurado ka? Malay mo hindi ka nakausapin. Hindi totoo yun. Wag kayong umasa doon sa mga taong paasa. And actually, ang problema din naman, binibili mo naman. Ibig sabihin, ina-accept mo naman na sasali nga ng ganung panahon. Pag may nasabi sa'yo na sasali pa ng ganung tao, next na agad. Wag ka na mag-ubos ng oras doon. Please lang. Hindi totoo yun. Okay? Kapag nisabi sa'yo na sasali ako sa katapusan ng mundo, ayun, maniwala ako pag ganun sinabi. Sasali ko sa katapusan ng mundo. Sige, maniwala na ako sa'yo. Hindi talaga sasali yun. Kasi sasabihin ka katapusan ng October, September pa lang tayo nag-uusap. Ano yun? Walang ganun. Kung sasali yan, gagawa ng paraan yan, at kakausapin ka niyan, ako, pag mayroong sasali sa akin, iba na yung style ko. Sir, sasali po ako sa inyo Nakausap ko na presentation. Nabigay ko na lahat. Sir, sasali po ako sa inyo Sige po, kailan niyo po gusto sumali? Basta po sa sweldo ko po. Sige. Anuin ko na yan. Lalagyan ko na siya ng X. Sweldo ko po. Bakit ko nilagyan ng X? Diba? Dapat positive na ako doon. Kasi bakit? Paano ko di sumweldo yun? Diba? Aasa ako. Ganap na ako na iba. Paano ko sweldo? Wala Ano specific Diba? Anong ginawa ko? Sige, ganun lang. Thumbs up lang ako. Hindi ako yung, sige talaga yung iba, sige promise sa sweldo mo. Ganun, yung iba. Hindi mo naman sinabi sa'yo, sa sweldo pala ng 2024 ng January. Diba? Sa sweldo pala 2025 pa ng December. Yung palang meaning niya. Diba? Pagka ganun ang message sa'yo, na. Ang gawin mo pag ganun, pag sinabi sa akin, sa sweldo pa? Sige, ganun na lang. Alam mong ginawa ko? After that, hinayaan ko na lang siya. Matan ka dun sa matan ka ng Zoom, matan ka ng ganun lang ginagawa ko. Hindi ko naman siya totally tinapon o binaliwala na. Basta pinasok ko siya sa tinatawag natin na welcoming group. Tapos ginawa ko, binigyan ko din siya ng mga YouTube, pinaforward ako siya ng YouTube, pero hindi ko siya pina-follow up kung kailan siya magpe-pay. Kanina nagbayad. Kaya nagbayad. Kailan lang yung sabi sa akin. Ang sabi niya sa akin, magbabayad siya sa sweldo. Ito if I'm not mistaken, ang message sa akin is by first or second week pa ng October, doon pa lang ang sweldo nila. Yun yung message sa akin. Alam mo kailan nag-message sa akin? Kahapon. Nagulat ako kanina nagbayad. Nakita ko na lang yung notification.
O natatandaan nyo, may pinasok ako sa chatroom. Yun, siya yun. Nasa welcoming group kasi yun eh. So anong point? The point is, huwag kayong masyadong mag-celebrate agad kung mayroong nagpapaasa sa inyo. Kung paasa pa lang yan, wala pa. Hindi pa siya resulta. So, kailangan alam mo yung value ng ginagawa mo is not paasa-paasa. May value tong ginagawa mo, totoong business to. Doon ka lang sa mga totoong seryoso at willing talagang gawin. Pero hindi mo sila papabayaan. Kaya lang, willing kang maghanap ulit ng iba kung hindi pa ready yung kausap mo. Ang hinahanap natin, ito yung targetin nyo. Yung magpapa-on the spot kayo. Yun yung target. Hangga't hindi ka nakakapag-on the spot, ibig sabihin hindi ka pa nagbi-business na totoo. Ano yung on the spot? Pagka kinausap mo, magpipiin siya ngayon din mismo. Yun. Yun ang dapat na gawin mo. Paano gagawin yun? Ang tawag doon, magti-training ka, gagalingan mo, at kailangan maging expert ka. Paulit-ulit, magti-training para gumaling. So, ang target mo is pagka may kakausapin ka, mag-on the spot. Pag hindi mo pa nagagawa yun, ibig sabihin, hindi pa tayo magaling. So, huwag kayong hihintong matuto. Kasi, this world will not stop teaching you. Okay? So, ganun ang diskarte natin, ha? So, hindi po naman porque dapat pala sobrang galing. Aba, dapat magkano ba ang gusto mong kitain? Kung halimbawa, bibigyan ka ng 45 million per month, dapat ba magaling ka na nun? O dapat lang kampante ka pa rin, nagtatrabaho ka pa rin kung kani-kanino at kung saan-saan mo inuubos ang oras mo? Dapat ba ganon? So, in equivalent of that, malaki ang kapalit na ibibigay sa'yo kapag naggumaling ka. Kaya kailangan, even me, myself, I keep on learning. I keep on training myself. Bakit? Kailangan eh. Mauubusan tayo para-parehas eh. 'Di ba? So, ganun lang ang gusto kong mangyari, guys. Huwag po tayong magsasawang mag-attend sa lahat ng mga Zoom presentation. Pag nag-send na ng link, kahit hindi nga ako nag-send ng link, ako, I'm very proud. Marami na nag-send ng link natin paulit-ulit ngayon kahit na hindi ko na sinasend. Actually, nag-aabang lang ako kung sino mag-step up na leader sa inyo. Hindi yung iba, nakaabang lang din kayo kung maglalagay ba ng link si upline or hindi. Paano kung wala nga maglagay, kung hindi maglagay nga si upline? Part of the training actually, training ground natin yan, chatroom, training ground natin to. Lahat tayo kailangan mag-improve, lahat tayo kailangan mag-step up. Walang step up, walang improvement, walang mangyayari. Nakapokus ka sa problema mo, problema pa rin yung bukas. Focus ka sa solusyon. Okay? So, yun lang naman.